The prevalence rate of diabetes in the Philippines is about 7.1%. Parang medyo nahihilo na rin ako. And then nakita nila, sabi niya, sobrang taas daw ng sugar ko. The bad news was provided na diabetic na ako forever. Diabetes continues to affect the lives of many Filipinos today. In fact, more than 4 million are living with the condition. That's according to the International Diabetes Federation. The thing is, people living with it often don't realize that they have it until they experience serious complications. But with early diagnosis and proper management, they can go on to live long and happy lives. I'm Dr. Freddy Gomez. Join us as we learn more about managing diabetes, including lifestyle changes that one can make to help prevent the progression of the disease. Welcome to MedTalk Health Talk. Diabetes occurs when your body doesn't produce enough insulin or can't use insulin as effective, thus causing an elevation in your blood sugar. Now, to tell us more about this condition, with us today is Dr. Maria Concepcion Gungon, who's an endocrinologist from De Los Santos Medical Center. Diabetes, Doc Apple, napaka-prevalent ito sa ating mga Pilipino. Very familiar ang maraming mga viewers sa MedTalk Health Talk tungkol sa diabetes. We're here to repeatedly talk about this because we are trying to change the landscape when it comes to yung prevalence ng diabetes. Let's talk about that. Bakit napaka-prevalent? Bakit napakadaming Pilipino ang merong diabetes sa Pilipinas? So relatively, very common ngayon yung lifestyle ng mga Pilipino. So majority of the Filipinos medyo nasa obese side kasi mas madaling bumili ng mga fast food. So dahil sa pag-increase din ng obesity sa Philippines, tumataas din yung pagkakaroon ng diabetes. Aside from that, medyo sedentary din yung lifestyle ng mga Pilipino. Mas madaling manood ng TV, puro cellphone, hindi masyadong nag-engage into active sports or activities that would help na ipababa yung risk for diabetes mellitus. Okay, now let's talk about a very common misconception dito. This pertains sa mga kabataan. A lot of Filipinos may think na dahil bata, hindi ito maapektuhan ng diabetes, lalo ng type 2. This is still hold true today. Kumbaga, bata pa yan. Kahit anong pwedeng kainin yan. So relatively, very common, very prevalent ang diabetes mellitus. It affects even yung mga bata. As a matter of fact, the prevalence rate of diabetes in the Philippines is about 7.1% based on the International Diabetes Federation noong 2020. So somehow it's very common. So it doesn't mean na porket bata, hindi kagad sila magkakaroon ng diabetes. As mentioned a while ago, very important yung lifestyle, yung kinakain sa bahay, yung activities, exercise. Of course, yung namamanang sakit sa mga magulang, katabaan, these are risk factors that would affect or that would help develop or contribute to the development of diabetes mellitus. Ang diabetes, hindi lang naman isang klase yan. Ano? Let's talk about some of the different types, namely diabetes type 1, diabetes type 2, let's also talk about gestational diabetes o yung diabetes pagkabuntis ang isang babae. And let's also talk about pre-diabetes. Let's start first with type 1. Really quickly, ano ba yung type 1? Anong diferensya nito sa type 2? So pag sinabi mong type 1 diabetes mellitus is yung ating lapay ay hindi talaga nagsisecrete ng insulin. There is absolute insulin deficiency. So ang treatment for type 1 diabetes mellitus is really an insulin injection. When you talk about type 2 diabetes mellitus, progressive, dahan-dahang nagkukulang yung lapay sa pag-secrete ng insulin at the background na mayroon ding insulin resistance. Pag sinabi mong insulin resistance, mayroon namang enough na insulin na sinisikit yung katawan, hindi lang ma-utilize maigi ng katawan. Meron pang konting insulin na nangyayari pero it's not as efficient. It may not be efficient anymore. Now let's talk about yung diabetes kapag buntis. So, yung diabetes pagbuntis, ang tawag doon is gestational diabetes mellitus. It is the diabetes diagnosed during the second or third trimester of pregnancy. So, very common yon. So, ang mga Pilipino, very common na meron silang diabetes. So, all pregnant patients should be screened for gestational diabetes mellitus. Ngayon, doktora, ang mami ba na nagkaroon ng gestational diabetes, pagkatapos niyang manganak, may chance ba siyang maging diabetic na all throughout? Meron po siyang risk. So take note that yung pagkakaroon ng gestational diabetes mellitus is a risk factor to develop diabetes mellitus later on in life. Kaya yung nagkaroon ng mga gestational diabetes, they need to be screened annually.
taon-taon to check whether nagdire-diretso na ba yung pagkakaroon nilang ng diabetes mellitus. Okay, na meron ding isang klaseng diabetes na tinatawag na pre-diabetes or hindi ka papasok doon sa qualifications para matawag na isang diabetic. Pero napaka-importante nitong stage na ito. Bakit, Doktora? Pag sinabi mo kasing, Doc, na pre-diabetes, ito yung papunta pa lang sa exciting part. So definitely, kung papunta pa lang, mayroon pang panahon para ma-reverse into normal glucose tolerance. When we talk about pre-diabetes, numero po yung pinag-uusapan natin. So ito po yung mga pag nagpa-FBS, ang kanilang fasting blood sugar would range at 100 to 125. So pre-diabetes pa lang yun. Pag sinabi mong impaired glucose tolerance, ito yung mga patients na 140 to 199 milligrams per deciliter yung kanilang mga numero. So sa ganitong paraan, pag nalaman nilang nandun pa lang sila sa borderline or papunta pa lang sa diabetes, at least mapipigilan with lifestyle, diet, exercise, and there are certain medications that would also address yung pre-diabetes to be shifted back to normal glucose level. Now, when it comes to type 2 diabetes, anong mga komplikasyon nito? Ano yung mga ayaw natin paabutin when it comes to type 2 diabetes? When we talk to our patients, lagi namin sinasabi sa clinic that they do not die because ang sugar nila mataas. They sometimes die because of complications. And when we talk about diabetes complications, relatively nahati po siya sa dalawa, Doc. So you have microvascular, maliliit na ugat, and macrovascular complications. When you talk about macrovascular complications, big vessels, prone yung mga diabetic na ma-stroke, ma-heart attack, and magbara-bara yung mga ugat sa paa leading to amputation pagkaputol ng paa. Pag sinabi niya naman pong microvascular complications, mga maliliit na ugat yung naapektuhan. So kasama po dun yung ugat ng mata, ugat ng kidneys, tsaka ugat ng mga nerves. So at this stage, marami tayong natutunan sa inyo, Doc Apple, with regards to the basis of diabetes. And later on, after the break, we will be talking to someone who actually is going through diabetes and some of the challenges that they may face. So stay tuned here on MedTalk, Health Talk. Dealing with diabetes can be challenging, but there's no reason those living with it can't have happy lives. My name is Catherine Herbosa. I work as general manager with claims management firm in the UK. Because I work long hours, so as a stress reliever, I normally order, eat out. I also love drinking milk teas, coffee, and juice since it takes me like so long to finish my work in a day. I also drink during weekends and go out with friends, eat in any restaurant that we find. Basically, that was my lifestyle before. 2 years ago, first kong na-feel is like all my teeth, not naman all, it started with like 2, 3, 4, they were like moving a lot. Another is like I started having hair loss, which I thought was just only due to stress because of work. And then another is yung leg ko, parang lagi siyang itchy. Nagkakaroon din ako ng parang mga black lines sa body, like inside, na unexplained. Kasi like pag nakikita ko, syempre sa scrub mo, kala mo dumi lang. Pero apparently, parang sabi ko tumatagal, parang dumadami sila. I was having a hard time na umihi. And then, parang medyo nahihilo na rin ako. So, I already told my husband, punta na tayong ER. And then, pagpunta ng ER, ayun, di na ako pinauwi. Kasi parang nakita nila, sabi niya, sobrang taas daw ng sugar ko. Eh, nung parang hours after nung diagnosis lumabas, parang nagbo-blurry na yung mga numbers sa clock pag tinitignan ko. So, ayun, natakot na ako. So, I got confined. And yeah, the bad news was provided na diabetic na ako forever. I was diagnosed pre-diabetic. That was, I think, about 10 years ago. I'm 38 now, and I was diagnosed with type 2 diabetic. Yung risk for diabetes nowadays is really high at the age of around late 20s, starting late 20s to 30s, because of
yung mga available din na food sa market, like milk tea. Wala naman milk tea before. Now, like people used to drink milk tea every day and it's like cheap. Like you can buy it for 50 or 70 a day. And then also, ang dami ng lumalabas na masarap na coffee. Everything na nilalagay nila sa coffee. Everything that we eat has sugar, so you can't eat cake, desserts. You really need to know what your intake is. Like, kung ano ba yung laman nung o-orderin mong drink, everything has sugar. Meron pa rin namang mga food na talagang hindi siya nakakataas ng sugar, but hindi kasi pare-pareho yung katawan natin. So, it really depends on one's body if pwede siya sa'yo or hindi siya pwede sa'yo. Pagka-stress ka talaga, yun talaga gusto mo ng cake, gusto mo ng dessert. So what I did was, I cut my hours sa work. Kung dati I was working like 12, 14 hours, ngayon talagang fixed 8 hours na lang. Meron akong injection, so for the injection, that's once a week. Before, I had an injection like before every meal. Pero it was really difficult for me. Parang nakaka-stress lalo kasi lalabas ka, may dala kang injection, diba? So parang hindi normal yung buhay mo. So I asked my doctor. She suggested a different one. So I take it once a week and then tablet. I also have like for type 2 diabetic na tablet and then I just drink vitamins too. I think the positive thing would be I'm living a healthier life now, I would say. And I lost a lot of weight. Before, talagang 40 pounds heavier ako. As in, I was having difficulty buying clothes. Ngayon, nakakabili na ulit ako sa like normal stores. If you are diagnosed with diabetes, I would say na you should watch what you eat. Hindi naman lahat magagamot ng gamot kasi normally what people do is like they eat bawal almost every day and then sasabihin nila sa sarili nila may gamot naman eh. Oo nga may gamot, but yung tolerance mo sa gamot, it wouldn't be that long. So tataas ng tataas yung dosage mo and then to a point na hindi na kinakaya rin ng katawan mo. So ang problem kasi sa diabetes, explained by my doctor, is that it targets all our major organs. Early diagnosis of diabetes is really good for you to have a healthy life. Lifestyle habits really are key in managing diabetes. More on this when we return, so keep it here on Med Talk, Health Talk. If you're one of the millions of Filipinos who are undergoing or who have been diagnosed with diabetes, you know the challenges that come along with this, and at times it may be overwhelming, especially if you are not guided accordingly by a specialist, by an endocrinologist, in how to go about, because diabetes is not a death sentence and you can live good quality life if managed correctly. Now, to tell us more about this, let's welcome back Dr. Maria Concepcion Gungon, who's an endocrinologist from De Los Santos Medical Center. Now, when it comes to managing diabetes, if one is already diagnosed with diabetes type 2, ano bang limitations ito, Doktora? Kailangan bang maging hadlang ang diabetes sa buhay ng isang tao? Definitely, hindi naman ibig sabihin na porket may diabetes mellitus ka ay end of life na. So, meron mga ways para pagandahin ang buhay ng isang taong may diabetes. So, kami sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, sa aming society, we teach our patients yung 4 dapat. Wherein kasama doon yung wastong pagkain, ehersisyo, gamot, at pagkonsulta sa doktor. When it comes to being strict with the medication if diagnosed with diabetes type 2, gaano ka-importante na sundin talaga ang gamot para sa diabetes plus ang mga lifestyle changes natin, like what you said, diet. Ano bang changes ng diet na meron? And you also talked about exercise. Kailangan bang sobrang ehersisyo ang kailangan para ma-manage ang diabetes? Or are we talking about
being active, moving more? So hindi naman totally bawal yung kanin, bawal yung tinapay. Pwede pa rin silang kumain ng mga carbohydrates pero mas kalkulado. In terms naman po sa exercises, recommended ng American Diabetes Association, ganun din ng sa PCEDM, sa aming society, na required ang mga diabetic patients to have at least 30 minutes per day ng exercises of moderate intensity exercise or 150 minutes per week na hindi lalagpas ng 2 araw na lumiliban sa pag-ehersisyo. Bukod doon, in terms of gamot, hindi porket ang gamot ng kapitbahay mo ay metformin, ay pwede mong gayahin. So may tinatawag na individualization. So importante nagpapatingin sa doktor para mas mabigyan ng appropriate na medication kasi iba-iba rin naman yung profile ng patient. Dr. Apple, ito yung pinakamagandang part ng program where we get the questions ng ating mga viewers, audience that they sent in to be asked to you. Ano? So our first question here is, palagi po akong nauuhaw at ihi ako ng ihi. Sign na ba ito ng sakit na tulad ng diabetes? So, the answer is yes. Take note na yung mga symptoms of diabetes kasama po yung ihi ng ihi, laging uhaw, laging gutom. However, bukod sa symptoms po, bago sila ma-diagnose with diabetes mellitus, kailangan nila magpa-examine. Ang next question natin, kailangan po ba completely no rice o no sugar kapag may diabetes? O okay lang po ba kahit kumain ng kaunti? Nakakalungkot naman yun, Doc, kapag hindi sila kakain ng carbohydrates. So again, sa amin, sa ating mga doktor, tinuturo po natin yung wastong pagkain. So again, yung pinggang Pinoy, gagamit ng mas maliit na plato wherein kakain pa rin ng carbohydrates kasi yung carbohydrates ay ginagamit ng utak natin para lumabas yung ating enerhiya. So hindi naman definitely totally tatanggalin yung kanin or tinapay doon sa pagkain wherein pwede tayong kumain pa rin ng kanin pero mas kalkulado. And our last question here. Malulusog po kami sa pamilya at yung nanay ko po ay may diabetes. Posible po ba na magkaroon din ako ng diabetes? So, the answer is yes, malaki yung tsansa. Mayroon po tayong mga tinatawag na risk factors to develop diabetes mellitus. So, sa mga Pilipino, at the age of 35 years old, kailangan na kahit papano nagpapascreen para sa pagkakaroon ng diabetes, nagpapa-fasting blood sugar. As mentioned ng ating audience, yung katabaan, family history, yung first degree relative na mayroong diabetes mellitus, nanay, tatay, kapatid, ay nagpapa-increase ng risk niya na magkaroon ng diabetes mellitus. Aside from that, yung pagkakaroon ng pre-diabetes, gestational diabetes mellitus, yung mga pasyenteng mayroong polycystic ovarian syndrome, very common po yan, Doc, yung PCOS, yung mga pasyenteng may ipim yung leeg, yung meron tawag po doon is acanthosis nigricans. Again, katabaan, yung measurement, yung BMI of more than 23, kinakalculate natin yan sa ating clinic. Kapag ang waist circumference, kapag babae is more than 80 centimeters, kapag lalaki more than 90 centimeters, mga merong dyslipidemia, mataas yung kanilang mga cholesterol, these are just some of the risk factors for them to develop diabetes mellitus. Marami talaga kami natutunan sa inyo today. Dr. Apple, thank you so much. But before we go, do you have any advice, any tips para sa ating mga viewers, especially when it comes to diabetes prevention and quality of life kapag na-diagnose with diabetes? Okay, hindi pa huli ang lahat pagka nasabi kang meron kang diabetes mellitus. So, hindi lahat ng diabetes mabubulag, masustroke, madadialysis. So, ating alalahanin, again, yung 4 dapat, gusto ko yung i-emphasize kasi yun yung way para mapigilan natin yung complication. Wastong pagkain, ehersisyo, tamang pag-inom ng gamot, at of course, pagkonsulta sa doktor. Thank you so much, Dr. Apple Gungun, endocrinologist from the Los Santos Medical Center, for being with us here, clarifying a lot of questions regarding diabetes. Get regular exercise, have a well-balanced diet, and make sleep a priority. These lifestyle habits will not only ensure proper diabetes management, but a healthier life as well. I'm Dr. Freddy Gomez, and thank you for joining us here on MedTalk Health Talk.